Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 8 a.m. update ukol kay Severe Tropical Storm Opong. Kanina nga pong 5:30 a.m. ay naglandfall muli itong si Opong sa may Milagros, Masbate. Ngayong 7 a.m. naman ito'y nasa may coastal waters na po ng Mandaon, Masbate at meron pa rin po itong lakas na hangin na aabot sa 110 kilometers per hour at bugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Kung mapapansin nga po natin dito sa ating satellite imagery ay yung mga kaulapan nito ay malawak po ang sakop. Ngayon nga po ay nakakaapekto na ito dito sa may Calabarzon area, pati na rin po sa may Palawan at sa may northern part din po ng Mindanao. So malawak po yung sakop nito mga kaulapan ni Severe Tropical Storm Opong. Ngayon nga po ay mas nag-accelerate pa yung kanyang kilos, pa west-northwestward po ito sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito naman po ang ating latest forecast track and intensity. Yung mga nasa kulay red po na bilog, ito po yung makakaranas ng 89 kilometers per hour o mas mahigit pa doon na mga hangin. So maaari po itong makapatumba ng mga puno at yung mga istruktura po na light materials. Ito po yung makakaranas ng pinakamalalakas na intensity ng hangin. So ito po ang makakaranas ng usually mga signal number 3 po. So dito po sa may Masbate area. At sa ating nga pong forecast ay kikilos pa ito pa west-northwestward at ma-maintain niya po yung kanyang strength bilang isang severe tropical storm category at babagtasin nga po itong Sibuyan Strait. Posible pang maglandfall ito sa may Romblon area, dito po sa may Mindoro provinces sa susunod na mga oras. At sa ating nga pong pagtaya ay patuloy po itong kikilos at mag-e-emerge naman po sa may West Philippine Sea, posible po mamayang madaling araw at makakalabas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa ngayon nakikita natin na mababa naman yung tsansa na mag-re-intensify pa o mas lumakas pa ang ating severe tropical storm Opong habang binabaybay itong mga land masses or mga lalawigan dito sa Pilipinas. Ngunit pag emerge po niya sa may West Philippine Sea, doon po mas mataas na yung tsansa na mag-re-intensify pa siya bilang isang typhoon category. At ito naman pong nasa yellow na bilog, ito naman po yung makakaranas ng 39 kilometers per hour o mahigit pa na mga hangin. Kaya kahit hindi po tayo malapit sa sentro nitong si Severe Tropical Storm Opong, ay meron pa rin po tayo mga pabugso-bugsong hangin dito sa may bilog na yellow. At yun nga po ay dito naman po posible mamayang hapon, close approach na po siya dito sa may Mindoro provinces at ito po yung pinaka malapit na lokasyon nito dito sa may Metro Manila. So sa ating nga pong forecast ay mas bumaba na yung track itong si Severe Tropical Storm Opong at hindi na magdidirect hit dito sa Metro Manila. So nasa south na po siya ng Metro Manila mamayang hapon. Ngunit nga po hindi natin inaalis yung tsansa na posibleng magkaroon pa rin tayo ng hanggang signal number 2 category dito sa Metro Manila. Kaya't meron pa rin po tayong malalakas na hangin, especially po dito sa may southern part ng Metro Manila, dyan po sa may Las Piñas o dun din po sa may Muntinlupa area. Kaya't mag-antabay pa rin tayo sa updates or mga possible changes sa track nitong si Severe Tropical Storm Opong. Ito naman po yung merong mga lalawigan po na may nakataas na signal number 3. So ngayon nga po sa ating nga pong forecast, since mas bumaba na yung track nitong si Severe Tropical Storm Opong, ay sa ating latest na na-release na forecast ay mas konti na lamang po yung makakaranas ng malalakas na hangin dito sa may Northern Luzon. So konting bahagi po ng Northern Luzon area ay wala na pong mga signal number 1. Pero dito naman po sa may Aklan at Capiz area, nadagdagan naman po yung may mga signal number 3.
Dito din po sa may Samar provinces ay mas nabawasan na din po yung may signal number 3 at nag-downgrade na into signal number 2. So ngayon nga po, nakataas pa rin ang signal number 3 dito sa may areas ng Sorsogon, Masbate, kasama na rin po dyan ng Burias at Ticao Islands, sa Albay, western and southern portions ng Camarines Sur, southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, pati na rin po dito sa may Oriental at Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Islands, pati na rin sa may Batangas and southern portion din po ng Laguna. Aside po doon ay wind signal number 3 pa rin po tayo sa may western portion ng Northern Samar at sa Samar din po, pati na rin po sa northwestern portion ng Capiz, northern portion ng Aklan at dito sa may Kaluya Islands. Samantala, wind signal number 2 naman ang nakataas dito po sa may Catanduanes, sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, sa nalalabing bahagi din po ng Quezon at sa Laguna, Rizal, sa Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan at sa may southern portions ng Zambales at sa may Calamian Islands. So meaning po nitong wind signal number 2, no, kahit hindi pa po natin nararanasan yung mga malalakas na hangin nitong severe tropical storm Opong, ay asahan po natin yung hangin na ito sa loob po ng 24 oras. So kahit yun nga po, kung doon po sa mga lugar natin ay mainit pa, wala po, or makulimlim pa yung ating nararanasan, within the next few hours ay papunta na din po, or mararanasan na din natin, or may expect na din natin, no, yung mga pag-ulan at yung mga malalakas na hangin dulot ni severe tropical storm Opong. Aside po doon, yun nga po, nag-downgrade na nga po into signal number 2 dito sa may Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, northern and central portions ng Samar, nalalabing bahagi ng Biliran, sa may northern portion ng Leyte, Cebu, dito rin po sa may Negros Occidental, Iloilo, nalalabing bahagi ng Capiz, Aklan, at dito rin po sa may northwestern portion ng Antique. Wind signal number 1 naman po ang nakataas dito sa may Quirino, sa may central and southern portion ng Nueva Vizcaya, central and southern portion ng Benguet, La Union, Pangasinan, sa may northern portion din po ng Zambales, sa Tarlac, pati na rin dito sa may Antique, Iloilo, sa nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, at pati na rin po sa may northern portion ng Bohol, nalalabing bahagi ng Leyte, nalalabing bahagi din po ng Samar, Eastern Samar, pati na rin sa southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. So yung mga nasa wind signal number 1, asahan po natin within 36 hours naman ay makakaranas na tayo ng 39 to 68 or 87 kilometers per hour na mga bugso ng hangin. At ito naman po yung nakataas na rainfall forecast natin dito po sa kabuuan ng Pilipinas. So, hindi ibig sabihin no, na malayo po tayo doon sa sentro ng bagyo ay wala na tayong pag-ulan. Kung nare-remember nyo nga po sa satellite imagery ay malawak yung mga kaulapan nitong si severe tropical storm Opong. Kaya posible po kahit malayo tayo sa bagyo ay makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na pag-ulan. Pansin po natin no, yung mga makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan ay mostly po ay nasa may southern part ng bagyo. So more than 200 millimeters na rainfall ang ating inaasahan ngayong araw dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar at pati na rin sa may Sorsogon. So kung meron po tayong ganitong kalakas na mga pag-ulan ay maaari nga po tayo mag-expect no, ng mga floodings at posible din yung mga landslide. So yun po yung nararanasan ng ating mga kababayan na nadaanan na nitong si severe tropical storm Opong. 100 to 200 millimeters naman na rainfall ang ating inaasahan dito sa may Panay Islands, sa Negros Occidental, Central Visayas at nalalabing bahagi din po ng Eastern Visayas, kasama na po ang Dinagat Islands. Dito naman po sa Luzon, nalalabing bahagi ng Bicol Region, sa may Batangas, Laguna at sa may Rizal at or dito po sa may Quezon area ay makakaranas po ng 100 to 200 millimeters na rainfall today. And then for 50 to 100 millimeters, asahan po natin yan dito sa may Metro Manila, Bataan, Cavite, Aurora,
pati na rin po sa Palawan, Negros Oriental, Camiguin at sa may Surigao del Norte. So aside po dito sa severe tropical storm Opong, ito po nga nasa Palawan, Negros Oriental no ay sanhi naman po ng pinalakas na southwest monsoon o habagat dahil nga po sa paghila nitong si severe tropical storm Opong. At idagdag ko lang po no kahit or kung nandun po kayo sa mga bulubunduking mga lugar, kahit nasa wind signal number 1 po kayo o ang forecast po natin ay mas mababa na mga hangin ang kanilang mararanasan, ay asahan po natin na mas palalakasin po nung mga bulubunduking mga lugar itong mga hangin na dala ni severe tropical storm Opong. Kaya yun nga po kung nandun po kayo sa mga mountainous regions ay mas malalakas na hangin ang ating mararanasan. Bukas naman po ay habang palayo na po ito sa ating bansa, itong si severe tropical storm Opong, ay mas konti na lamang po yung makakaranas ng mga pag-ulan. Specifically po yung 100 to 200 millimeters na rainfall ay dito na lang po sa Mindoro provinces at 50 to 100 millimeters naman dito sa may Cavite at sa Batangas. At para sa ating mga kababayang mga mandaragat, nakataas po yung gale warning natin dito po sa may eastern seaboards po ng Southern Luzon at sa may Visayas, pati na rin po sa may western seaboards ng Central Luzon. So bawal pumalaot ang ating mga kababayan ng mga mandaragat dahil posible nga pong umabot sa 2.8 to 6 meters no, yung mga coastal waters natin. At hindi lang yan, kung mas malayo pa po kayo sa coast ay posibleng umabot ng 11 meters yung mga pag-alon dito sa areas sa may eastern seaboards ng Southern Luzon. Kaya't mag-ingat ang ating mga kababayan at kung hindi pa kayo nakakaranas no nung mga pag-ulan at mga malalakas na hangin ay maghanda na. Ito na po yung time natin para mag-prepare para sa posibleng dulot na mga banta nitong si severe tropical storm Opong. Aside doon, meron din po tayong mga storm surge warnings. Dito, 2.1 to 3 meters po ang ating mga mararanasan sa may Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Masbate. Dito rin po sa may Northern Samar, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Palawan, sa may Quezon, sa may Romblon, Samar at sa may Sorsogon, 2.1 to 3 meters po yun. 1 to 2 meters naman po dito sa may Aklan, Antique, sa may Bataan, Batangas, Bulacan, pati na rin po sa may Capiz, Catanduanes, sa may Cavite, Iloilo, Metro Manila, Negros Occidental, pati na rin po sa may Pampanga. Kaya't kung nandun po kayo malapit sa mga coastal areas, ay maaari na lamang po, lalong-lalo na no, sa hanggang 3 meters na mga storm surge ay lumayo na po tayo sa ating mga coastal waters. Ito naman po yung makakaranas ng mga strong to gale force winds na hindi direktang epekto nitong si Opong. So dahil naman po ito sa southwest monsoon. So ngayong araw, dito sa may nalalabing bahagi ng Northern Luzon, sa may Palawan, sa nalalabing bahagi ng Visayas, dito rin po sa may northern at sa western portions ng Mindanao, ay asahan pa rin po natin yung mga bugso-bugsong hangin dahil sa southwest monsoon. At bukas naman po, mararanasan naman natin yan sa may Luzon at sa western Visayas. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Yan lamang po ang latest natin. Next update natin ay 11 a.m. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.